down to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, come down to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come down to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, come down to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come down to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, come down to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come down to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, come down to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, points till I'm found, peace in 99. And I could earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hallelujah. Palakpakan po namin ang Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig sa amin, O Lord. Alam namin, napakaliit namin kumpara sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin. Para kaming puno na binabagyo ng iyong pagmamahal araw-araw. Hallelujah. Tayo po ay mawit. Awitan natin ang kadakilaan ng ating Diyos, ng ating Diyos Ama. The splendor of a King, glory, majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Church, let's sing. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Lord, we'll see how great is our God. Age to age He stands, time within His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God and King in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb.
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. Pagpahangyari din ang Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na ano man yung sugang success, ano man yung nangyayari sa aming buhay, ikaw ay dakilang Diyos. Ikaw ay in control sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Maging buhok na sa katawan namin, O Lord, alam mo. Kaya alam mo rin, Panginoon, yung pangangailangan namin, yung dinadala ng bawat sa amin, Panginoon. Alam namin lahat ng ito. Kaya-kaya mo, O Lord. Mahina kami na namin mahina kami, Panginoon. Ngunit ikaw na aming Diyos. Ikaw na aming Ama. Napakalaki mo sa aming buhay, O Lord. Kaya alam namin na ang shalom peace ay mananatili sa buhay ng bawat sa aming Panginoon. At lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat ng magsabi ay amen ng amen. Hallelujah. Okay, good morning po. February na po mga kapatid. Happy pa ba ang inyong New Year? O hanggang January lang yun? At sinabi natin Happy New Year, year po yun. Hindi Happy New Month. Ibig sabihin yung New Year natin, dinideklara natin, palagi yan masaya. Amen. Hallelujah. Okay. Sinimulan natin yung ating taon ng 2025 at naging tema natin sa buong taon ito, the season of manifestation. Dati, 2014, year of increase. Kung natatandaan pa ninyo, at marami talagang nag-increase. Marami nag-increase. Nag-increase yung pamilya, nag-anak ng nag-anak. Pati blood pressure, nag-increase, pero nakakatuwa po, nag-increase, nag-level up yung buhay natin, promotion, at kung ano pa ating naranasan. Bakit tayo nagdideklara every New Year, mga kapatid? Kasi ang mundo po'y nagdideklara din. Dapat tinatapatan natin yan. Gaya po ang 2025, year of, ano daw yan? Snake? Oh, year of the snake, papayan ba kayo doon? No? Ate Miley nyo, nakapatay nga na sa likod namin. Nakaraang taon, buti yung mga kapitbahay. Pero yung naglalabalit na takbo, kasi ano po yun yung subdivision na yung bukid po yung paligid noon. Kaya talaga nakakapasok yung mga ahas po doon. Pero, year of the snake, bukod pa doon, may mga deklarasyon din na color, maswerte yung kulay, maswerte negosyo. Yan. Now, mga kapatid, bawal ba yan? Hindi bawal yan sa atin. Mga kapatid, okay lang yan. Shoot mo yung maswerteng kulay sa taong ito. Hindi ko alam kung anong kulay po. Okay lang yan. Huwag mo lang isipin, suswertein ka dahil sa kulay na yan. Amen. Kasi alam mo, palagi natin pinapaliwanag, ang swerte, laging may katapat na malas. Sa puso'y, magaling po sila. Subukan niyo po puso'y bahay, sigurado kahit anong gano'n yan. May problema yan. Pinto, pintana. Ngayon, dahil may problema ang bahay mo, disenyo, gastos yan. Gastos. At bibili ka ngayon sa kanila ng pakontra. Merong naka-display sa dingding. Yung akala mo spider ba yun na may salamin? Meron akong bahay na punta, nagulat ako. Yung pala kapuro barya Then sa labisita. May mga gano'n, may panlaban po sila. Pagka ganoon po, aasa na lang tayo sa gano'n. Mga kapatid, hindi na sa Panginoon. Tayo, ang mga pinagpala po, hindi na pwede sumpain, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos, hindi na pwedeng sumpain, mga kapatid. Walang course, hindi na tayo pwedeng malasin. Mga kapatid, balot tayo ng dugo ng Panginoong Yesus, protektado tayo, mga kapatid.
Ulitin ko. Ibig sabihin ng pastor ay bawal, hindi po bawal. No? Pwede po isuot ang maswerteng gulay. Maswerteng negosyo, wala na. Sa Panginoon, kahit anong business trabaho mo, kaya ka na i-promote. Kaya niyang palaguin yun. Kahit na pisbulan lang o vulcanization lang yun. Kaya niyang palaguin yun, mga kapatid. No? Wala kung ano sa Panginoon. Maliban, siyempre, kung illegal yung ano mo, hindi niya pagpapalain. Alam na natin yun. So, year of manifestation tayo. Season of manifestation, mga kapatid. Na, at yan po ay napaka-biblical sapagkat napakarami. Pag sinabi ng Panginoon, na tumayo ka, tumatayo ka, pag sinabi niya maraming isda, yung nyo lang ba, nagmamanifest yung maraming isda. Pinaupo yung mga tao, kahit na 5 lang ang tinapay, 2 lang ang isda, nagmanifest ang maraming tinapay. Ganun ang Diyos, mga kapatid. At sino naniniwala, 2025, yung mga pinakahihilig niyo sa Panginoon, yung mga nahihilig niyo sa Panginoon, ay year na ito ng manifestation sa buhay natin. Amen? Sabi ko sa inyo, meron kang yung isa, hardin ng panalangin, matagal na ng patuloy yun, si Marcelo ba yan, no? Sa DCRA, IBCA, paano ko? Pero yun yung magpagawa siya ng garahe, walang sasakyan. Pagawa siya, inumin yung garahe. At naniniwala siya, merong sasakyan doon. Nag-manifest, nagkaroon siya ng sasakyan. Ang mga Koreano po'y pinagtatawanan sila. Nagpapatayo sila ng building, wala namang membro. Bibili ng monoblock, wala namang uupo. Pero pinapanalangin nila siya, bawat monoblock, nagkaka-membro. Nagkakaroon ng tao yung building na pinatayo nila. Dito sa Pilipinas, ang dami na po nilang naipatayong building. Kaya lang po, di maalis pa rin yung ibang nangyayari talaga. Naipatayo, nasa gitna ng bukid, hanggang ngayon walang tao pa rin. Hindi natin alam kung ano problema. Meron pa rin mga ganon. Mga kapatid. Tingnan natin si Abraham, yung kanyang season of manifestation, mga kapatid. Si Abraham. February na po tayo. Tingnan natin, ano kaibahan ng season of manifestation ng mga tao sa Old Testament at saka sa panahon ngayon, ng New Testament, mga kapatid. Malaki po ang kaibahan. Kahit may faith po sila, may mga struggle po sila. Sa atin, may naghirap na para sa mga pangako ng Diyos para makuha natin. May naghirap na ang Panginoong Yesus. Okay? Now, karamihan sa atin, sabi natin, nandito lang tayo. Hebrews 11:1. Ano yung Hebrews 11:1? Faith is the confidence, kapanatagan, in what we hope, sa mga bagay na inaasahan mo, may kapanatagan ka sa mga bagay na inaasahan mo, and assurance, may katiyakan ka, hindi lang kapanatagan, panatag ka na, may katiyakan ka pa sa mga bagay na hindi pa nakikita. That is faith. Kasi pag nakita mo na, hindi na fake yun. Iniwala kayo fake Diyos? Amen? Hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita ang aming Ama, ang Diyos Ama, pero meron tayong assurance, meron tayong confidence. Panatag tayo, at may assurance tayo. Mga kapatid, may katiyakan tayo na meron tayong Diyos. Hallelujah. So confidence is kapanatagan, inaasahan yung hope, assurance, yung katiyakan ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Amen. Kaya yung mga hinihiling nyo, siyempre, faith pa lang yan, nandyan pa lang tayo, mga kapatid, pero sabi nga natin, mga kapatid, kailangan ng pananampalataya nagsasalita. Tingnan na natin si Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya'y nanumpa daw ang Diyos. Actually, hindi na niya kailangan manumpa. Hindi siya pwede magsinungaling. Nagtuto pa rin niya ang kanyang pangako dahil wala nang nakahigit pa sa kanya, nanumpa siya sa kanyang sariling pangalan. Hindi niya sinabing sa pangalan ni Buddha ako'y nanunumpa, sa pangalan ni Muhammad kasi siya yung Most High God. Mga kapatid, siya yung kataas-taasan Diyos. Kaya tinaya po niya yung pangalan niya na i-bless niya si Abraham. Grabe, ang sarap nyo. No? Tayo, pangarap lang na sana may mami tayong genie. Yung nagbibigay ng 3 request. Pero yun ay kwento lang. Hallelujah. Sinabi niya, pinangako?
Ipinapangako ko, hindi namin sinabi, binigpat. Pinapangako ko na lubos kitang pagpapalain. Hindi kita basta pagpapalain, Abraham. Lubos kitang pagpapalain. Ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. No, may problema siya, Abraham. Ang pinapangakuan ay matandang na. Sobrang tanda. Parang ganito eh. No? Parang yung isang black na tao na Nigerian o ano, ay pinapangako mong pinapangako kita. Pinapangako ko, puputi ka. Parang ganun po yan. Matanda na pinapangako ko, dadami ang iyong lahi. Parang ganun din ang Panginoong Isus eh. Duruin mo, nasa stretcher, tuyo. Yung tao, di makalakad, tumayo ka. Pwede sabihin nung nasa stretcher, lumpo ka eh. Paralytic mo nga yung tatayo. Pero, tumatayo, hindi magmamanifest kung hindi mo sasabayan ang pananampalataya. Kapatid, hallelujah. So, Hebrews 6:15, at pagkatapos, ito nangyari kay Abraham, ang ganda nito, at pagkatapos ng matyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Tingnan natin sa English na. Sa English ang ganda. And so after waiting patiently, waiting patiently. Hindi basta waiting patiently, Abraham received what was promised. So, ganun sila noon. Sinusubukan yung kanilang faith. Nag-i-endure talaga sila. Pati yung patience nila. May struggle talaga. Mga kapatid, bago nag-manifest si Isaac. Si Isaac yan eh. Si Isaac yung unang anak ni Abraham. Sa kanya manggagaling yung maraming lahi. Alam niyo po ba, na kung i-google nyo, may mga lumilitaw dyan na 7 folds na blessing kay Abraham. Pero ako, 5 lang ang gusto ko. Ayaw ko yung huli. Hindi ko inaangkin nyo na sinabi ng Diyos yun sa kanya. Sa 5 blessing lang ako. 5-fold blessing. Sabi diyan, I will make you a great nation. Number 1 promise ng Diyos kay Abraham, I will make you a great nation. Mga kapatid, pakinggan mo ito kasi iyo rin ito. I will bless you. I will make your name great. Grabe. Pati ikaw, pag-uusapan. Galing ni, hindi naman ito yung I will make your name great, magiging Ayala ka, magiging Aquino ka, magiging Marcos ka, natanya ka mga pangalan. Hindi po, kahit na po, purutong lang apelido mo mga kapatid, kaya kang gawing famous ng Diyos na sa lugar na ginagalawan mo, eskwelahan man nila opisina, pag-uusapan yung pangalan mo. Nakakatuwa sila nababaitan ako sa Kanya, nabibless ako sa Kanya. I will make your name great. You will be a blessing. Amen. Tandaan natin lagi yan, Lagi mo sinasabi yan noon pa. Hindi kalooban ng Diyos na i-bless ka lang. Gusto niya maging blessing ka. Ang hangganan po ay hindi pinagpala. Ang hangganan po ay maging pagpapala tayong lahat. Amen. Yun ang purpose nun, mga kapatid. You will be a blessing through you. Ayan na. Through you. Through Abraham. All the nations of the earth would be blessed. Mga kapatid, kung aaralin si Abraham, kahit sa Google lang, mga kapatid, dalawa lang pinagmulan si Ismael at si Isaac. Ang mga nasa Alikabok, Desierto, nasa Middle East, kay Ismael. Yung mga Hudyo naman, yung mga Israel, kay Isaac. Pero mga kapatid, meron pang spiritual na anak si Abraham. Mga physical yun. Kasi ang pangako ng Diyos sa kanya
ang lahi mo magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin. Take buhangin. Yung buhangin, physical po yun. Yun yung mga galing kay Isaac at saka kay Ismael. Yun yung mga nasa Middle East, mga kapatid. Pero meron mga sindami ng bituin. Wow, sino yun? Yung sindami ng bituin, mga kapatid. Makikita nyo mamaya kung sino sila, mga kapatid. Hallelujah. Hebrews 11. Now, dahil din sa pananampalataya, lagi nyo, kasi kahambal ng manifestation yung faith pala. Wala kang faith. Kung wala kang faith, mga kapatid, huwag mo namang dagdagan na sabihin na wala na akong pag-asa, o wala na. Wala na. Pagka gano'n, wala na talaga. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na. At kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kaniyang pangako. No? Balikan, gusto ko kasi ito eh. And so after he had patiently endured, kanina, ito endured na ang ginamit. No? He obtained the promise. Lumitaw si Isaac, mga kapatid. Alam niyo po ba, according to the Bible, Abraham waited 25 years bago nag-manifest. Na? Anong ginagawa ni Abraham sa 25 years? Na? Nag-aantay. No? Tayo, 25 days pa lang. Panginoon ko. Tagal naman. Ay, 25 years. Ang ministry ni Abraham ay waiting for 25 years. Isaac was born when Abraham was 100 years old and Sarah was 90. So, compute natin. Atras tayo kung 100 pinanganak, nag-manifest si Isaac. Minus 25, ilan si Abraham nung pinangakuan? Ilan taon siya? 75 siya. O, maghanap ka ngayon ng 75, pamatuwang mo magkaka. Baka pukpukot ka ng dyaryo yun. Nakikita ko, magkakaanak ko. Ano ka mo? Lumapit ka rito, hapasin kita ng tungkod ko. 75, pinangako ang dadami, sindami ng bituin, at buhangin sa dagat. Grabe po yan. No? Ibig sabihin, 75 lang si Abraham ng pangkakuan. Nag-manifest si Isaac ang katuparan after 25 years. Hindi biro yun, mga kapatid. Hindi biro yung 25 years na yan. What happened during those 25 years? Gawin natin totoong buhay. Lagay natin ang ating sarili dyan. Yung struggle ng pagtanda. Diyos ko po, 76 na ako. Diyos ko po, 77 na. Parang ayaw na ni Abraham mag-birthday yata. Huwag mo na ako pag-birthday. Lalo na siguro, kung line of 9 na siya. Naku po, yung bala ako na to. 90 na ako. 90 na ako. Yung struggle ng pagtanda na habang kung nadadagdagan yung taon niya, yung faith niya, ewan ko, pero hindi eh. By faith. No? Sabi, ibig sabihin yung kanya pananampalataya, nandun pa rin. Magkakaanak siya. Alam niyo po ba kaya tinawag sa Abraham? Ang laking tulong nito eh. Di ba? Ang dating pangalan niya, Abram. Nilagyan ng letter H. Sabi mo panggay. H. Nilagyan ng H. Yung at yung H na yon ay pang fifth sa alpabeto ng Grego o hindi ko lang, Hebreo. Basta nabasa ko lang ito. Hebreo. Pang 5. And 5 is grace. Kahit si Sarah nilagyan ng H. Dito ba Sarah lang? S-A-R-A lang. Nilagyan ng H din. O baka na paglabas ko puro may H din pa. Kuya Pabli.
Ano ha? Eh di, grace is 5 pang 5 sa Hebrew. No? At ito patindi nun, ang meaning ng Abraham ay father of many nations. Grabe yun. Tinatawag ka ng kapitbahay mo, ng asawa mo, father of many nations. Lubenta na, wala mo. Ala pa rin manifestation. Hoy, ama ng maraming bansa. Hoy, ama ng maraming bansa. Pero alam niyo, sabi nga natin, faith is believing and speaking. Faith is believing and speaking. Habang narinig yun ni Abraham, habang narinig ni Abraham, ama ng maraming bansa, yun ang purpose dun eh. No? Because faith comes by hearing and hearing. Naririnig niya, no? Na siya ay ama ng maraming bansa at siya parang nagagatungan doon na kahit tumanda na po siya, alam niya, magmamanifest yun. Na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Tingnan mo yun. Dito tayo, matagal nang patay si Abraham, pinag-uusapan natin at nagkalat na yung mga anak ni Abraham. Nangyari nga. Amen! Palagpakan natin ang Panginoon Diyos. Ano ba nangyari during those 25 years? Yung inip at pagdududa. Diba? Nandun yun. No? Hindi tao lang si Abraham. No? Pero napagtatagumpayan niya. Yung inip at pagdududa. Ano ba talaga? Seryoso ba talaga ang Diyos? Ano ha? Ilang gabi kaya ina-imagine ko, ilang gabi kaya napapatingin sa mga bituin si Abraham. Pero alam nyo, minsan pa siyang dinala ng mga angel sa tolda, no? At natawa pa si Sarah. Basahin niyo sa Genesis, natawa si Sarah. Ulitin ko, pagbalik ko, 1 taon, may anak ka na. Napatawa si Sarah. Sarah, bakit ka tumawa? Sabi ng angel. Hindi ako tumawa ka, narinig ko. Sabi ko nung sugo ng Panginoon. Alam niyo, inilabas si Abraham sa tolda at itingin mo ang iyong mga mata sa langit. Nakikita mo mga bituin na yan. Gumamit pa ang Diyos ng ilustrasyon talaga para lang maniwala. Sapagkat si Abraham, nandun na siya siguro sa punto na yung kanyang faith nag-i-struggle na. Di po ba? Nag-i-struggle na. So, yung paggawa na lang ng sariling paraan, may nainip, asawa niya. Abraham, tayo na lang at tumupad. Pakatagal ng pangako ng Diyos. No? Andyan yung alipin natin, pwede ka naman magkaanak dyan. No? So, si Abraham naman, asawa ba naman magaling yung ganun-ganun. Tinulungan nila yung kanilang sarili. Hindi mo pwede, wala kang part doon eh. No? Para to pa rin ang pangako ng Diyos. Ang Diyos ang tutupad talaga nun. Kaya lumitaw si Ismael. No? Si Ismael lumitaw. Yan yung tatay ngayon ng mga Arabo. Yung mga Iraqis, mga Jordan, yung mga Muslim. Sila tatay ngayon, mga kapatid. Nag-away. Sino yung tatay? Nanay ni Ismael? Ano po? Hagar. Okay, salamat po kayo po. Hagar. Ha? Okay, Hagar. Hagar kasi yan. Pero Hagar pa rin dahil pinagpala. Hindi na dinagdagan ng Diyos kasi may hates na. Kung hindi magiging hahaga. So, sobra hates. So, sobra sa hates. Pero mga kapatid, nag-away sila eh. Nagulo yung bahay. Nagulo yung pamilya. No? At basahin nyo hanggang sa Galatians ngayon, sinasabi hanggang ngayon, pinipersecute ng mga lahi ni Ismael, ng mga lahi ni Isa. Nakasulat sa Galatia, puro nangyayari sa Middle East. Hanggang ngayon, pinagtutulungan. Hindi nila nakikita yan. Pero salamat nakikita natin yan. Alam natin, hindi mo matatalo Israel. May Diyos sa likod niya, mga kapatid. Hindi mo matatalo. Minsan ka, napakaliit ng kanilang pero yung sabog, malaki.
Hallelujah. Ano? So, sa lumang tipan, by faith din yung ibang propeta, pero lagi may kasamang pagtitiis, paghihirap. Gusto ko lang ngayong umaga na ito, maikumpara ninyo, na yung faith natin ngayon, walang halong ganyan, mga kapatid. Hindi ka na paghihirapin pa ng Panginoon. Noon, may kahalo talagang paghihirap, pagsubok, pagtitiis. Hebrews 11, sila Noah, sila Isaac, sila Jacob, sila Joseph, yung Hebrews 11, isa-isa. By faith, Noah. By faith, Abraham. Dahil sa pananampalataya, si Daniel. Inisa-isa po yan. Pero lahat ng yan, naghihirap, may pinagdaanan bago nila nakamtan yung pangako ng Panginoon. No? Kaya sabi diyan, sa huling bahagi ng Hebrews 11, magpapatuloy pa baba ako. Ang dami na niyang pangalan binanggit eh. Puro dahil sa pananampalataya, nagtagumpay. Sabi sa term dito, magpapatuloy pa ba ako? Sabi ng sumulat ng Hebrews 11, kulang ang panahon para maisa-isay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, sabi ng mga propeta. Nasaan kayo dyan? Nandyan kayo. Hindi na binanggit kasi napagod sa kasusulat. Nasama tayo dyan, mga kapatid. Huwag tinatanong, ba? Sa Hebrews 11, nandun din ako. Nasaan ka? Sa 32. Hindi na lang tinuloy ka. Ganun. Hallelujah. Pero ano ang ginawa para sa atin ni Jesus sa cross? Kung bakit ngayon yung faith natin wala nang kahalong pagsubok pa, paghihirap pa, mga kapatid, unawain niyo itong susunod na verse. Akala natin, tinubos lang tayo sa kasalanan. Akala natin, ito yung napakahalaga. Pagdating sa blessing, sa manifestation, mga kapatid, ito yung napakahalaga. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa. Kabaligtaran ng blessing, isumpa eh. May sumpa kasi. No? May mga karses dahil sa kasalanan ni Adan at ng mga tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa para kanino? Sa cross. Para sa atin, si Jesus isinumpa. Siya na, ito yung ibig sabihin niya, ito yung ibig sabihin na kinuha niya ang lugar mo. Ang lugar ng tao ay cross. Ano ha? Sabi ng Diyos kay Adan, wala ngayon. Hindi naman sinumpa ng Diyos si Abraham eh. Ay si Adan eh. Yung lupa, hindi rin sinumpa ng Diyos. Nagpa-prophecy lang ang Diyos kung ano magiging paniniwala ang epekto nito kay Adan. Yung nangyaring pagkakasala niya. Na? At habang pinapaniwalaan mo kasi yung mga karses, lalo yan nangyayari sa buhay mo. Na? Sabagat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ang Panginoon ibinitin. Ibig sabihin dito para sa atin, sabi, isinumpa siya. Yung lugar mong isinumpa, kapatid, kinuha na niya. Siya na lang ang isinumpa. Hindi na ikaw. Ano purpose ng Galatians 3:14 na ito? Ituloy natin. Ginawa ito ni Kristo upang, ano daw? Upang ang mga pagpapalang ibinangako ng Diyos kay Abraham 5-fold, 7-fold, ilan ba yun? Ay makamtan din ng mga hentil. Alam mo kung sino yung mga hentil? Wala tayo kay Isa. Wala tayo kay Ismael. Tayo yung mga hentil. Amen? Yung mga pangako ng Diyos na I will bless you, I will make your name great, I will, mga kapatid, kasi habang may karses, hindi po yun natin maranasan. Pero ang purpose pala kung bakit, akala natin, yun ang nangyari sa cross. Tinubos tayo sa kasalanan, pero hindi naman nangyari pa. Kaya nga tinapos itong finished work of Christ. Kailangan makita mo yun, mga kapatid. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalo, pinangako ng Diyos kay Abraham, makamtan din ng mga hintil sa magitan ni Kristo. Nasa si Kristo ngayon? Nasa iyo. Dahil doon, yung promises ng Diyos kay Abraham ay nasa iyo na din. Amen? Amen? Hallelujah. Mga kapatid, kaya magugulat kayo sino yung mga bituin eh. Yan. Na? Ano marami? Hintil o mga Muslim? Hintil. Sila nasa Middle East na. Lalo naman yung mga Hudyo. Ano? Minsan dadami, minsan kukunti. Minsan halos maubos na. Panahon ni Hitler. Ay, naku po, 5 milyon ba yun? Wala sila. Ano?
Eh gusto kasi ng mga, burayin sila sa mapa. Marami kasi naiingit sa mga Hudyo, mga kapatid. Pero binila sila sa mga karunungan. Sa Hollywood lang, na nasulog na, sa US po. Karamihan ng mga mayayaman, lahi Hudyo. Mga Hudyo, may-ari ng gano'n, may-ari ng mamugol ka, Hudyo. Yung mga Hudyo, mga pinagpata sila sa karunungan. Mga kapatid, ngayon, hindi lang Hudyo, pati mga Hentil pala, hallelujah. Anong gusto nyo ba? Buhangin o bituin? Mas masarap yung bituin, tinitingnan na, mga kapatid. Bukas, lulutin ang mata. Mga kapatid, yung buhangin, inaapak-apaan, pero nakakapuin yan, mga kapatid. Kaya, ngayon, naglalaban-laban sila. At kung eto na, are you in Christ? At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapag mana ng mga pangako ng Diyos. Amen! Wala ka kay Ismael, wala kay Isaac. Nasaan ka? Kay Kristo lang naman. Kung kayo'y kay Kristo, diba? So hindi ka lang new creation, hindi ka lang bagong nilalang. Ng lahat ng mga kay Kristo, bago lang nilalang. Kaya ka bagong nilalang nga, kasama yun. Kasama ka sa mga pinangakuan ng Diyos. Amen? Imagine, balikan mo ngayon, yung 5 folds. Ibig sabihin, iyo din yun. I will bless you. Amen? I will make your name great. You will be a blessing ngayong 2025. Amen? Sino gusto? Ano gusto nyo? Bless o maging blessing? Maging blessing. Kasi kapag naging blessing ka na, ibig sabihin, nag-overflow ka na. Lumalabis ka na. Amen? Yung nasa iyo, sobra-sobra na. Nagiging blessing ka na. Hallelujah! Now, yung lagi natin, no matter how many promises God had made, gano'n karami ang they are yes and amen. In Christ, they are yes. Alam niyo, ang ganda pala sa Tagalog nung palagi namin binabanggit na yun. Tingnan niyo sa Tagalog. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging grabe na. Sila Abraham na, kailangan pa nilang pagtiisan. Yung manifestation, maghirap sila. Pero sa atin may naghihirap para sa atin, para sa iyo naging sumpa si Jesus. Kaya hindi ka ng curse. Ano kabalitaran ng curse? Bless. Bless ka na. Kaya hindi ka natatalaban ng pongsoy at kung anong malas pa, hindi ka natatalaban kasi bless ka na. Lakaran mo ang January, February, December ng 2025 na isang pinagpala. Amen! At puhunan mo lang. Ano sabi niyan? Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo na yan na nga lang tamad pa kayo. Hallelujah. Yan na lang tama. Kasi amen is you agree. You agree sa mga sinabi ng Diyos. Yung mga sinasabi ng Panginoon. Sabi, si Pedro lang sa kasiuan. Sa templo, pero hindi makalakad. Ilang taon na, hindi lumalakad. Ginto pila, wala ako. Sa pangalan ni Jesus ko, ano meron ako, bibigay ko sa iyo. Wala akong pera, naglilimos Ano meron siya, pagpapagaling. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Paano makikita nag-a-agree siya? Tumayo. Pag di siya yung nga, pagpapatayin mo ko, hindi ka nag-a-agree. Yung amen niya, yung pagtayo niya. At doon nga natin nakita, sumuway siya, hindi siya tumayo. Tumalon. Sa sobrang lakas ng naramdaman ng kanyang mga paa, hindi tumayo. Tumalon. Napakalon, mga kapatid, sa tuwa, manifestation. Ang bilis ng manifestation, mga kapatid. Kaya sabi diyan, dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen para sa ikaluluhati. Sabi diyan, lahat ng pangako ng Diyos. Oo. Ang problema niyan, hanggang ngayon, John 3:16 pa lang yung alam mo. John 3:16 pa lang yung alam mo. Kaya hanggang ngayon, palagi mo sinasabi, save ka na, save. Palagi lang save. Mga blessing pa ng Diyos. Alam ng mga pangako ng Diyos. Philippians, ang dami niyan.
Ang dami yan, magagawa ng Diyos, ang yan. I can do all things through Christ, Jesus. Ayun, no? Bookstore natin. Bisan may mga libro dyan, puro promises ng Diyos. Hindi ka na maghihirap. Meron nang nag-compile ng mga promises of God. Kung lahat ng pangako ng Diyos ay oo, damihan mo naman yung alam mong pangako ng Diyos. Damihan mo naman yung alam mong pangako ng Diyos, mga kapatid, para marami kang sinasagutan ng oo, amen. Nabasa mo, nadaan ka sa Philippians, nadaan ka sa Corinthians, amen to no, amen. I believe, therefore, I speak. Ano na mga pananampalataya nagsasalita? O eto, mga kapatid, 2 Corinthians 4:13, we believe, therefore, we speak. Ang pananampalataya, hindi siya nagmumukmok. Lalamunin kayo na sitwasyon nyo kapag nagmumukmok kayo. No? Kasi nga ang sitwasyon, nagsasalita. Ang gasol, nagsasalita. Ang rep, nagsasalita. Ang wallet, nagsasalita. At meron makulit na sitwasyon na kung minsan kinakausap mo na, ay talaga naman, kaya speak. No? Pag may sakit, gagaling ako, magaling na ako. No? Pag walang trabaho, nag-a-apply, may interview, papasa ako. Amen? We believe, therefore, we speak. We speak. Amen? Hallelujah. Kaya, pati, very powerful talaga yun, mga kapatid. Kasi kung ano narinig natin at sinasabi natin. Pag sinabi mo, babalik sa yun. Sino yung faith mo nagagatungan, mga kapatid. Amen? Kaya pagdating sa mga negative words, na naglayo na rin tayo na, iwasan na rin natin yan. Ingat tayo sa pagsasalita sa tao. Baka makars mo sila. Huwag po. Kasi life and death ang gagaling po sa tongue, sa dila natin. At tigilan nyo rin kakasabi sa mga bata na matitigas ang ulo nila. Dumami mga kabataan na makukulit ngayon kasi bata pa lang sinasabihin, matigas ang ulo, matigas ang ulo. Lolo, lola, kapitbahay lahat nagsasabi, matigas ang ulo, matigas ang ulo, matigas ang ulo. Nagtataka pa tayo, paano mga kabataan na matitigas ang ulo? Makukulit sila. Paano bata pa lang, sasabihin na matitigas ang ulo. Kaya marami ngayon, konkreto talaga yung mga ulo nila. Matitigas talaga. So ngayon pa lang yung mga anak natin, sabihan na natin mga kapatid, mabait na anak ko, pagpapalain ng Diyos, bibigyan sa ng karunungan at magiging pagpapala siya. Amen? Pero bilito ko, maraming mga bata ngayon matatalino. Matatalino. Dami. Maraming matatalino mga bata ngayon. Lalo na sa church natin, nakakatuwa. Lagi silang with honors. High honors. Gawin, at dadami pa yan. Sila ay magiging blessing. Amen. Amen ba? So we believe, therefore we speak. Gawin natin personal. Sabihin natin, sabay-sabay tayo. I believe. Therefore I speak. Yan Ikaw nagsabi niyan. Pag ang sitwasyon mo parang nangungusap sa'yo at wala ka ng pag-asa, namihina ka. Hindi. Sabi mo, babangon ako. Bukas, luluhod. Hallelujah. And yun si MacArthur, I shall return. Nakabalik pa? Nakabalik. Kahit na ilang taon nakatanaw sa dagat yung mga tagal naman yung MacArthur. Tagal. Laging nakatanaw sa dagat yung mga tulisan. Yung mga nakabalik naman. At nung pagbalik niya, bumuha agad ng mikropono, Filipino people. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Sino po napagpala? Hallelujah. So we believe, therefore we speak. Wag kang magmukmo, kapatid. Pag nagsasalita ang sitwasyon, barahin mo. Ng pananampalataya. Bundok na napapalipat Hallelujah. Buti lang ang mustasa puhunan mo. Father God, salamat po sa truth. Salamat po sa katotohanan ito na kung saan tinuturuan mo kami na magsalita sa aming sitwasyon.
Sa amin nakita kay Abraham, Panginoon, na-challenge kami sapagkat for 25 years, Panginoon, nakapaghintay siya. Yes, nanampalataya siya. Pero kasabay ng kanyang pananampalataya, yung kanyang pagtitiis, Panginoon, hallelujah. Tao rin siyang nagkamali, Panginoon. Pero binigay mo kami si Isaac at binarami mo talaga ang kanyang lahi. At natupad yun, Panginoon, na pinagpala mo nga siya. Pati ang kanyang lahi, pinagpala mo, Panginoon, pati kami na nakay Kristo, Panginoon. Yaan mo, Panginoon, na gugulin namin ang 2025 na isang pinagpala, Panginoon, isang anak ng Diyos na minamahal, Panginoon, na paghaharian ang lahat ng sitwasyon meron kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa salita mong ito na nagpalakas sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Giving mo. O Merong ano? Okay. Sige, giving mo. sige po, palakpakan naman po natin ang